Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, isang panibagong kwento na naman ng ating sabay-sabay na matutunghayan. Pero syempre yan, ay babati muna tayo sa ating mga avid listeners. Hi po dyan kay Alexander Hidalgo from Davao City, BB Jane from KSA, Arbaisa Wakab avid listener, Christine Sua from Carmen Cebu, Lizette Dioneda OFW from Taiwan, Malasay from Japan, Mary Ann Pelayo from Abu Dhabi, UAE, Wilson Ortega from London, Canada, Rhea Salidio from Qatar at Rodaline Sikat, avid listener. Tumutok lamang po kayo dahil kwento ng isang takas na prinsesa na nakatagpo ng isang simpleng prinsipe ang ating matutunghayan ngayong araw. Kaya naman narito na po ang kwento ni Storm at ni Veronica. Princess Veronica, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Alalang tanong ng isang ginang sa babaeng nakatago sa isang drum. Wala kang dalang kahit ano, baka mapano ka dito sa Pilipinas. Auntie Grace, mas gugustuhin ko pang walang-wala ako kaysa yung maikasal ako kay Arnold. Tugon ni Veronica. Prinsesa, hindi kita mababantayan dito. Mag-iingat kang mabuti ha. Nakangiting tumango si Veronica bago lumabas sa drum. Niyakap niya ang ginang na palaging karamay niya sa lahat ng bagay. Thank you for everything, Auntie Grace. Kaibigan ko ang iyong ina, kaya lahat gagawin ko para sa'yo. Sige na, umalis ka na, at baka maabutan ka pa nila. Tumango si Veronica bago nagmamadaling tumakbo palabas ng hotel kung saan sila tumutuloy. Si Veronica ay isang crown princess sa Greece. Ayaw niya sa responsibilidad na nakaatas sa kanya at sa lalaking mapapangasawa niya, kaya gusto niyang tumakas at lumayo. Nakakuha naman siya ng pagkakataon dahil umuwi sila ng kanyang ama sa Pilipinas para sa isang okasyon. Kinunsaba ni Veronica ang kaibigan ng kanyang ina para matulungan siyang makatakas. Nagtagumpay naman sila kaya tuwang-tuwa si Veronica. Palalabasin ng mga to na naunang bumalik si Veronica sa Greece. Isa sa mga katiwala ang Auntie Grace ni Veronica kaya alam niyang maniniwala ang mga ito sa ginang. Kahit pa walang-wala si Veronica, ayos lang sa kanya. Hindi siya humingi ng pera o kahit na ano. Alam niya kasing mabilis siyang mahahanap ng mga ito kapag ginawa niya yon. Sapat na para kay Veronica na makalaya siya. Pero saan ako pupunta? Nakangusong tanong ni Veronica habang naglalakad. Wala rin akong pagkain. Dapat pala tinanggap po yung binigay na pera ni Auntie Grace. Hindi na naman siya pwedeng bumalik dahil alam niyang mahuhuli silang dalawa. Nagkibit-balikat na lamang si Veronica at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. In-enjoy niya yung paligid at ang kanyang kalayaan. Laking pasasalamat na lang niya dahil tinuruan siyang magtagalog ng kanyang inang Filipina. Hindi siya nahihirapang kausapin ng iba. Akala ni Veronica hindi siya mahihirapan ng sobra. Pero gusto na niyang sumuko dahil sa hirap na nararanasan niya ngayon. Naging isa siyang taong lansangan nang wala sa oras. Nanghihingi ng pagkain pero madalang lang mabigyan dahil inaakalang nananamantala lang siya. Dahil sa kutis at ganda nito. Kahit kasi gusgusin si Veronica at ilang araw nang walang ligo, hindi pa rin maitatagong lumaki ito sa isang marangyang pamilya. Gutom na ako. Nakangusong sabi ni Veronica habang nakaupo sa isang gilid at nakatingin sa mga taong kumakain. Gusto ko ng pagkain, pagkain, pagkain. Kung dati ay puno ng pagkain ang lamesa ni Veronica, at pwede siyang kumain ng kahit na anumang oras, ngayon naman ay kailangan niya pang manlimos. Minsan ay kinakain na lang niya ang mga tira ng mga tao. Psst! Gusto mo kumain? Napalingon si Veronica sa lalaking nagsasalita. Sama ka sa akin. Bibigyan kita ng maraming pagkain. Weh, may gagawin kang masama sa akin eh. Tugon ni Veronica. Hindi ka mukhang mabuting tao kaya hindi ako sasama sa'yo. Wala akong gagawin sa'yo. Sagot ng lalaking maraming balbas. Halika na, bibigyan kitang burger. Paborito mo yung burger, diba? Napakagat naman si Veronica sa pang-ibabang labi niya at napahawak sa kanyang tiyan. Mas lalo kasing kumulo ang kanyang tiyan nang marinig niya ang salitang burger. Ibibigay ko siya ang burger ko. Eto. Kinuha ng lalaki ang burger sa bulsa niya bago pinakita kay Veronica. Mabilis namang tumayo si Veronica at lumapit sa lalaki. Kukuhanin niya sana ang burger pero mabilis na hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Ngumisi ang lalaki at mabilis siyang hinila sa madilim na eskinita. Tulong! Tulong! Malakas na sigaw ni Veronica. Huwag kang maingay!
Tinakpan ng lalaki ang bibig ni Veronica at madiin itong sinandal sa pader. Saglit lang naman tong gagawin natin. Masasarapan ka rin. Nangilid naman yung luha ni Veronica at mabilis na umiling. Sinusubukan niyang kumawala sa lalaki. Pero dahil malaki ito, nahihirapan siya. Ang tagal na kitang sinusubaybayan at matagal na rin akong gigil sa'yo. Sabi ng lalaking manyak. Bago amuyin ang liig ni Veronica. Ang sarap-sarap mo. Akmang hahalikan na siya ng lalaki sa liig, pero bigla na lamang itong tumalsik. Nanghihinang napaupo naman si Veronica bago mapatingin sa lalaking nakahandusay na at walang malay. Okay ka lang? Dahan-dahang napaangat ng tingin si Veronica sa nagsalita. Isang lalaking matangkad ang bumungad sa kanya. Nakasuot ito ng sando at orange na pants. Hindi rin nakatakas sa paningin ni Veronica ang magandang mukha nito at magandang katawan. Idagdag pa ang kulay moreno nitong balat. Hey, ayos ka lang? Muling tanong ng lalaki. Salamat. Mahinang sagot ni Veronica. Napahinga ang lalaki bago ilapag sa gilid ni Veronica ang isang plastic. Nakita kita kanina, bigla na lang hinila ng lalaki. Kaya sinundan kita, sabi ng lalaki. Sa susunod sana, huwag kang mabilis magtiwala. Baka kung napano ka na kung hindi ako dumating. Salamat. Mahinang sambit ni Veronica. Ngumiti ang lalaki. Kainin mo na yan, alis na ako. Naglakad na nga ang lalaki palayo. Nakatanaw naman si Veronica dito. At parang may nag-udyok sa kanyang sundan ang lalaki. Dahil magiging safe siya kapag kasama ito. Dinampot ni Veronica yung plastic na binigay ng lalaki bago tumayo. Bago sa tuluyang sumunod sa lalaki, sinipa muna niya ang lalaki sa binti. Parang stalker si Veronica habang nakasunod sa lalaki. Hindi niya gaanong pinaglalapit ang distansya nila dahil ayaw niyang mapansin ito. Mabilis din siyang magtatago kapag lilingon ang lalaki sa kanya. Huwag mo akong sundan. Mabilis na nagtago sa likod ng poste si Veronica nang biglang magsalita ang lalaki. Kanina pa kita nakikitang sumusunod sa akin. Hindi sumagot si Veronica at nanatiling nakatago lamang. Ilang sandali lamang ay sinilip niya ang lalaki, pero wala na ito. Hala, nasa na siya? Tanong ni Veronica bago lumingon sa paligid. At bakit mo ako sinusundan? Napatalon sa gulat si Veronica nang may magsalita mula sa kanyang likuran. Yung lalaki ang bumungad sa kanya nang makalingon siya. Hindi kita sinusundan, mahinang sabi ni Veronica. Ano, sumusunod ka lang? Gumuso naman si Veronica bago paglaruan ang kanyang daliri. Para siyang batang napagalitan dahil nahuling gumagawa ng masama. Napahinga naman ng malalim ang lalaki. Tara na, sumama ka na sa akin. Doon ka na muna magpalipas ng gabi sa bahay at baka mapano ka pa. Talaga? Masayang tanong ni Veronica. Hindi sumagot ang lalaki at nauna na lamang na maglakad. Sumunod naman dito si Veronica at may masayang ngiti sa kanyang labi. Ano nga pala yung pangalan mo? Tanong ni Veronica sa lalaki. Ako nga pala si Veronica. Pwede mo akong tawaging Veron or Ika. Ako si Storm. Sagot naman ng lalaki. Napatangu-tangu naman si Veronica. Ilang minuto pang ang palakad-lakad ay nakarating na sila sa isang hindi kalakihang bahay. Pumasok si Storm sa loob habang si Veronica ay napatigil sa labas. Lumingon si Storm sa babae. Pasok ka na. Pwede talaga? Paninigurado pa ni Veronica. Tumango naman si Storm kaya mabilis na pumasok si Veronica. Inilibot niya ang paningin sa loob ng bahay. Simple lang ang ayos pero nararamdaman niyang masaya ang aura ng bahay. Kuya, nakatapa ka ba ng tae sa labas? Ang baho naman. Lumabas mula sa isang silid ang isang dalagita. Oh, sino yung kasama mo? Girlfriend mo? Ang ganda ah. Mabaho nga lang. Napanguso naman si Veronica bago amuyin ang sarili niya. Aminado siyang sobrang baho niya na dahil ilang araw na siyang walang ligo. Wala rin kasi siyang pamalit na damit. Ang nalilimos niya lang kasi ay sapat lang para sa pagkain niya. Nangangati na nga rin ang kanyang petsay kaya pasimpleng kamot sa minsan. Ang dungis din niya, kuya. Tao pa ba yan? Dagdag pa ng dalagita. Sandy, saway ni Storm sa kapatid. Pahiramin mo siyang damit at samahan mo sa banyo. Yung mga bagong underwear mo, ipahiram mo na muna sa kanya. Mukhang magkasukat lang naman kayo ng mga damit eh. Kuya, wala akong mapapahiram na bra sa kanya.
Pantalang yata yung meron yan eh, tugon ni Sandy. Napatingin naman si Veronica sa dibdib niya. Aminadong-aminado siya na wala siyang dibdib. Sanay na siya kaya hindi na siya nasasaktan. Manahimik ka, Sandy. Kumuha ka na ng mga damit doon. Tumango naman si Sandy bago pumasok sa kwarto. Nilingon naman ni Storm si Veronica. Pansin agad ni Veronica ang pasimpleng pagtakip nito ng ilong kaya nakaramdam siya ng hiya. Akin na muna yung pagkain. Kinuha ni Storm ang plastic kay Veronica. Maligo ka na muna bago kumain. Nanununtok ang amoy mo eh. Sorry, wala kasi akong damit kaya ilang araw na akong walang ligo. Sagot ni Veronica. Tumango lang si Storm. Sunod ka sa akin, dadalhin kita sa banyo. Sabi ni Sandy bago pumasok sa isang pinto. Sumunod naman si Veronica sa babae. Kusina ang pinasukan nila at sa isang gilid may isa pang pinto na sa tingin niya ay banyo na. Wala kayong bathtub at shower? Tanong ni Veronica habang nakatingin sa loob ng banyo. Maliit lang ang banyo pero nakakakilos naman. May malaking drum sa gilid at 3 balde. Bathtub? Ang dungis mo, naghahanap ka pa ng bathtub? Medyo supladang sabi ni Sandy. Maligo ka na lang at hilong-hilo na ako sa amoy mo. Thank you. Pumasok si Veronica sa banyo. Hinubad niya agad ang kanyang damit at agad na nagbuhos. Marunong naman si Veronicang maligo gamit ang tabo. Nakikita niya kasi ito sa mga nakatira sa kalye. Minsan nga ay nais makiligo ni Veronica. Pero sinisingil siya ng 100. Ang ending, binibili na lang ni Veronica ng pagkain ang bayad niya sa pangligo. I feel fresh. Masayang sabi ni Veronica nang makapagbihis na siya. I feel like I'm human again. Dinampot niya ang pinaghubaran niya bago lumabas ng banyo. Bahagya pa siyang napaigtad dahil bumungad sa kanya si Storm. Itapon na natin yung pinaghubaran mo, sabi ng lalaki bago yun kuhanin at nilagay sa plastic. Mukha kasing hindi na to tatabla ng sabon eh. Tumango lang si Veronica habang nakatitig sa lalaki. Mas lalo itong gumwapo dahil sa malapitan niyang nakikita ang mukha nito. Sige na, kumain ka na. Sabi ni Storm bago umiwas ng tingin. Agad namang nagtungo si Veronica sa lamesa at nagsimulang kumain. Wala na muna siyang pakialam sa kanyang hiya dahil sobrang gutom na siya. Ikaw na ba yung madungis kanina't mabaho? Pumasok si Sandy sa kusina. Naupo ito sa kaharap na upuan ni Veronica. Grabe, ang ganda mo pala. Ang puti-puti mo pa. Ikaw yung nabuhang tao ngayon at si kuya naman yung nabuhang unggoy. Thank you. Nakangiting sabi ni Veronica. Girlfriend ka ni kuya? Usisa ni Sandy. Sandy, huwag mong guluhin yung bisita. Si Storm na yung sumagot. Katatapos lang maglinis ng lalaki. Doon ka na nga sa kwarto mo at matulog. Wala naman akong pasok, sagot ni Sandy bago muling bumalik kay Veronica. Ang ganda mo talaga. Hindi ka nakakasawang tignan. Hindi ka pure Filipino, no? Yeah. I'm half Greek and Filipino. Nakangiting sabi ni Veronica. Bakit ka nasa lansangan? Tanong naman ni Storm. Nakidnap ka ba ng mga sindikato? Nasaan yung parents mo? Patay na si Mama. Si Papa naman ay nasa Greece. Sagot ni Veronica. Mag-isa lang ako ngayon dito sa Pilipinas. Wala akong kahit na ano. Kaya nasa lansangan ako. Walang plano si Veronica na magsinungaling. Pero wala din siyang planong sabihin kung sino talaga siya. Natatakot kasi si Veronica na baka layuan at gamitin siya ng mga tao kapag nalaman kung sino talaga siya. Dito ka na lang muna sa amin, sabi ni Sandy. Mukha namang hindi ka masamang tao eh. At saka girlfriend ka naman ni kuya ko. Sandy, hindi ko siya girlfriend, sabi ni Storm. Tinulungan ko lang siya, okay? Nakita ko lang siyang muntik ng mapahama kaya tinulungan ko siya. We, matulungin ka? Hindi mo nga ako tinutulungan sa assignments ko eh. Porket maganda si ate, ganyan ka na. Manahimik ka, Sandy. Babawasan ko talaga yung allowance mo. Natahimik naman si Sandy. Lumingon naman si Storm kay Veronica. Kagaya ng sabi ni Sandy, pwedeng dito ka na muna sa bahay namin. Baka kasi may mangyari pa sa'yo eh. Tapos konsensya ko pa. Pero ayoko ng tamad ah. Dapat gagawa ka din dito. Pwede talaga ako dito? Nagningning ang mga mata ni Veronica. Thank you, Storm. Thank you, Sandy. Promise, I will be helpful here. Thank you so much. Masaya akong nakakilala ng mga mabubuting tao. Pwede ka ring maging girlfriend ng kuya ko. Ako bahala agad sa love team nyo. Nakangiting sabi ni Sandy. Sandy! Sita sa kanya ni Storm.
Oo na, hindi na. Masyado kang pakipot. Apuro naman yung pasimpleng tingin mo kay ate eh. Umamba ng hampas si Storm kaya mabilis na tumayo si Sandy at tumatawang umalis ng kusina. Napangiti naman si Veronica habang nakatingin kay Storm. Ramdam niyang nasa mabuting mga kamay siya kaya hindi na siya nakaramdam pa ng takot. Ano tinitingin-tingin mo? Kumain ka lang dyan. Masungit na sabi ni Storm. Napanguso naman si Veronica at nagpatuloy na lamang sa kanyang pagkain. Masaya si Veronica dahil may tinutuluyan na siya. Enjoy na enjoy siya sa bahay nila Storm, lalo na kapag nag-uusap sila ni Sandy na nagbibiruan. Close na sila ng bunsong kapatid ni Storm. At ito rin ang nagturo sa kanya sa mga gawaing bahay na gagawin niya. Kasalukuyang mag-isa si Veronica ngayon dahil nasa eskwelahan si Sandy, samantalang si Storm ay nasa trabaho. Isang construction worker si Storm. Sino ka? Napahinto si Veronica sa pagwawalis ng bakuran nang may magsalita. Bakit nasa bahay ka nila, Storm? Ako si Veronica. Pakilala niya sa babaeng nagtanong. At dito ako nakatira ngayon kila Storm. Diyan ka nakatira? Nanlaki ang mga mata ng babae kahit pa malaki na talaga ang mga mata nito. Bakit ka dyan nakatira? Pinsan ka ba ni Storm? Dito lang ako pinatira ni Storm. Sagot ni Veronica at ngumiti. Pero sabi ni Sandy, girlfriend daw ako ni Storm. Girlfriend? Hindi ka niya pwedeng maging girlfriend dahil girlfriend ako ni Storm. Galit na sabi ng babae. Okay, ikaw na yung girlfriend ni Storm. Okay lang naman sa akin. Nagpatuloy muli sa pagwawali si Veronica at hindi na pinansin pa ang babae. Napiko naman ang babae at pumasok sa bakuran. Tsaka mahinang tinulak si Veronica. Ang kapal ng mukha mong deadmahin ako ah. Galit na sabi ng babae. Huwag mo akong inaangasan dahil nasa bahay ka ng boyfriend ko. Gumanti naman ang tulak si Veronica. Huwag mo akong tinutulak dahil hindi naman kita tinulak. Tapang mo ah! Lumayas ka nga dito! Bakit ako lalayas? Hindi naman ikaw yung may-ari ng bahay na to ah. Si Storm lang yung may karapatang magpalayas sa akin. Girlfriend ka ako ni Storm at mapapangasawa kaya may karapatan akong palayasin ka. Muli siyang tinulak ng babae. Hindi ako pinalaki sa amin para lang itulak ng kagaya mo. Muling tinulak ni Veronica yung babae. Napalakas yon kaya napaupo ang babae. Sakto namang dumating si Storm. Napakagat naman si Veronica sa ibabang labi niya at nakaramdam ng takot. Iniisip niya agad na baka magalit si Storm. Storm! Itinulak niya ako! Pagdadrama ng babae. Kinakausap ko lang naman siya. Stop lying. You're the one who first pushed me. Inis na sabi pa ni Veronica. Napatikom ng bibig si Veronica nang lumapit sa kanya si Storm. Buong akala niya ay sisinghalan siya nito. Pero napakurap na lamang siya nang hawakan ni Storm ang magkabilang braso niya at suriin siya. Nasaktan ka ba? Storm! Ako yung sinaktan niya! Inis na sabi ng babae. At sa tingin mo maniniwala ako sa'yo, Iska? Seryosong tanong ni Storm sa babae. Kilala ko si Veronica. At kilala kita. Alam kong ikaw ang basta sumugod kay Veronica. At sinabing girlfriend kita kahit hindi naman. Ilang beses mo na tong ginawa kaya kabisado na kita. Sinilip naman ni Veronica ang babaeng si Iska. Nang lumingon ito sa kanya, nginisian niya lang ito. Bakit? Sino bang babaeng yan, Storm? Panakipbutas mo na naman ba yan para pagsilosin ako, ha? Inis na tanong ni Iska. Bakit kita pagseselosin? Iska, hindi na ako patay na patay sa'yo. Hindi na ako magmamakaawang balikan mo. Tugon ni Storm. Doon ka sa matandang lalaki ipinalit mo sa akin. Inirapan ni Storm ang babae bago hawakan si Veronica at hinila papasok sa loob ng bahay. Padabog ding sinarado ni Storm ang pinto ng bahay. Huy, dahan-dahan lang at magigiba na naman yung pinto, saway ni Veronica sa lalaki. Teka, bakit ka pala umuwi? May nakalimutan ka ba? Titignan ko lang kung humihinga ka pa. Sagot ni Storm bago binigay ang isang puting plastic kay Veronica. Burger pala, merienda mo mamaya. Wow! Thank you, Storm! Nakangiting sabi ni Veronica. Promise, kayo naman yung ililibre ko ni Sandy soon. I decided din kasi na maghanap na ng job. I want to help you sa expenses sa bahay. Kaya ko namang i-provide yung gastusin. Mas maiging dito ka na lang sa bahay. Sagot ni Storm. Isa pa, hindi mo kabisado ang lugar dito. Paano kung maligaw ka? O kaya, matipuhan ka na naman. Mas safe ka dito sa bahay. Are you worried about me? Nagpipigil ng ngiting tanong ni Veronica. Storm, you don't need to be worried.
I can handle myself. Besides, handa na akong i-apply yung tinuro sa aking self-defense ng butler ko. Asumera ka, hindi ako nag-aalala sa'yo. Pagsusungit ni Storm bago sa tinalikuran. Pero kung gusto mo talagang magtrabaho ka, susubukan kong ipasok ka sa kantin kung saan ako nagtatrabaho. Mas maganda kung mababantayan pa rin kita. Napabungis-ngis naman si Veronica bago lapitan si Storm. Tinusok niya ang kanang pisngi ng lalaki na kinagulat naman ito. Nag-aalala ka sa akin, no? No need to be shy, Storm. Masaya nga ako kasi nag-aalala ka sa akin eh. Nakangiting sabi ni Veronica. And no need to be shy rin if you're having a crush on me. Anong crush ka dyan? Anong tingin mo sa akin, bata? Patulog ka na nga lang muna, bata. Hey, hindi na ako bata, reklamo ni Veronica. I'm 29 years old, okay? Bata ka pa rin, sagot ni Storm. 33 na ako kaya dapat kuya mo ko. Mas matangkad din ako sa'yo. Hanggang dibdib lang kasi ni Storm ang babae. That's weird. Girlfriend mo ko tapos magiging kuya kita? At kailan pa kita naging girlfriend? Ang sabi ni Sandy, girlfriend mo daw ako. Sandy is my baby sister, kaya maniniwala ako sa kanya. Swerte mo nga at girlfriend mo yung prinsesang katulad ko, no? Huwag kang pala desisyon, Ining, hindi kita girlfriend. E anong gusto mo? Inilapit ni Veronica ang mukha sa lalaki. Asawa? Si Sandy ang nagtuturo sa kanya ng mga banat na sinasabi niya. Ang sabi sa kanya ni Sandy, kailangan nilang maging sister-in-law ang isa't isa. Namula naman ang buong mukha ni Storm bago lumayo sa babae. Kung ano-ano mga sinasabi mo, babalik na nga ako sa trabaho. Natatarantang umalis si Storm. Nauntog pa ito sa pinto kaya napatawa na lamang si Veronica at napapailing. Tuwang-tuwa si Veronica dahil may trabaho na siya. Naipasok siya ni Storm sa kantin kung saan nagtatrabaho ang lalaki. Isa siyang tindera doon at tagabigay ng mga pagkain sa manggagawa. New experience unlocked ang trabaho para kay Veronica, kaya sobrang tuwa niya. Miss, magkano yung tinapay? Tanong ng isang lalaki kay Veronica. 15 pesos po yung sandwich, nakangiting sagot pa ni Veronica. Magkano naman yung bayad sa matamis mong oo? Banat ng lalaki. Corny po pala kayo. Walang prenong saad ni Veronica. Napatawa naman ang kasama ng mga lalaki. Dahil sa masyadong standout ang ganda ni Veronica, ang dami agad gustong manligaw sa kanya at marami ding nagpaparamdam. Hindi naman ine-entertain ni Veronica ang mga to. Free ka ba mamayang gabi? Napausog ang lalaki nang biglang sumingit si Storm. Seryosong-seryoso ang mga ito kaya medyo natakot ang lalaki sa mga kasama nito. Kukuha na kami ng lunch. Seryosong sabi ni Storm bago ilapag ang kanyang tray. Tumango naman si Veronica bago ihanda ang pagkain ng lalaki. Naglagay siya ng ulam sa mangkok at kanin sa plato. Naglagay din siya ng tubig sa tray ng lalaki. Ito na yung pagkain mo. Nakangiting sabi ni Veronica sa lalaki. Anong oras yung lunch mo? Tanong ni Storm sa kanya. Pagkatapos kong mabigyan ng pagkain yung mga kasamahan mo, sagot ni Veronica. Bakit? Sabay ulit tayong mag-lunch? Ayoko. Inuumit mo yung mga ulam ko. Tugon ni Storm. Hindi ako yun. Mabilis na tanggi ni Veronica. Pusa nga yung kumukuha eh. At saka may ulam kaya ako. Ang laki mong pusa kung ganun. Sarkastikong sabi ni Storm bago napailing. Pero mukhang kawawa ka naman kapag wala kang kasabay. Kaya hintayin na kita. Ngumiti na lang si Veronica at masayang tumango. Umalis na si Storm kaya binigyan naman niya ng pagkain ng iba. Binibiro pa siya ng mga ito pero okay lang naman kay Veronica. Kay Storm naman siya inaasar ng mga ito. Veronica, mag-lunch ka na muna, sabi ni Aling Luring sa kanya. Sige na, kami na muna ni Tatay Jan mo yung bahala dito. Salamat po. Kinuha ni Veronica ang pagkain niya bago masayang lumapit sa table ni Storm. Naupo siya sa kaharap na table na upuan ng lalaki. Yun, makakakain na rin, sabi ni Ernesto, katrabaho at kaibigan ni Storm. Nagsimula na silang kumain at sarap na sarap naman si Veronica sa pagkain. Medyo nagkakalaman na rin si Veronica dahil sa lakas niyang kumain. Ngayon na lang ulit siya nakakakain ng walang limitasyon at hindi puro damo yung pagkain. Oh, sayo na. Baka mabitin ka. Binigay ni Storm ang pritong manok sa babae. Kain ng kain, pero dahan-dahan at baka mabulunan ka na naman. Oh, ikaw yung nagbigay ng ulam mo ah. Baka sabihin mo, inumit ko na naman yan. Eh di, umamin kang ikaw nga yung umuumit ng ulam ko kapag nalilingon ako sa ibang direksyon saglit. Hindi ah, huwag kang mambintang ng walang ebidensya. Umirap naman si Storm sa babae. Hindi naman makapaniwala si Veronica sa ginawa nito.
Did you just roll your eyes at me? Hindi makapaniwalang tanong ni Veronica sa lalaki. Hep, mamaya na yung away-away mag-asawa na yan, sabi ni Isagani. Katrabaho at kaibigan ni Storm. Nagmumukhang asungot na naman kami dito eh. Tropa time muna at mamaya na yung baby time. Hindi naman ako baby ni Storm. Nakangusong sabi ni Veronica. Ang sabi niya, kuya ko siya. Eddie, little sister niya din ako. Ibig sabihin, may pag-asa na pala ako? Sumulpot ang isang lalaking nakaporma, si Chris, ang boss nila ni Storm. May pag-asa pala akong maligawan ka, Veronica. Hindi naman sumagot si Veronica at tumingin lang sa lalaki. Gwapo ang lalaki at maganda rin yung katawan. Halata ring may maipagmamayabang ito sa yaman, pero hindi ito ramdam ni Veronica. Bawal ligawan si Veronica. Sabad pa ni Storm. Bakit naman hindi? Natawa si Chris. Storm, ayaw mo bang maging brother-in-law ko? Ayaw mo bang mapabilang ulit sa pamilya namin? Hindi na kailangan, sir. Muling natawa si Chris. Storm, hindi nalugi sa akin si Veronica. Kayang-kaya ko siyang buhayin. Ang dami ko ring maipagmamalaki sa kanya. Napansin naman ni Veronica ang pagkuyom ng kamao ni Storm. Ramdam niyang galit na talaga ang lalaki kaya inabot niya ang kamay nito at hinawakan yun. Aanhin naman ni Veronica yung maipagmamalaki mo kung ayaw niya sa'yo. Ngumisi si Storm. Isa pa, hindi ko girlfriend si Veronica. Dahil asawa ko siya. Kung gusto mo ng asawa, maghanap ka ng sayo. Hindi yung mga agaw ka. Mga agaw? Bakit di mo sabihin yan sa nanay mo? Bakit di mo rin pagsabihan yung tatay mo? Sa bagay, pareho pala kayong dalawa. Mahilig manggipit. Makuha lang yung gusto. Mas naramdaman ni Veronica yung tensyon sa pagitan ng dalawa. Pakiramdam din niya ay magsusuntukan na ang dalawa. Storm, tama na. Mahinahong sabi ni Veronica. Ngumiti siya dito bago lingunin si Chris. Sir, I appreciate your feelings but I don't need it. Just keep it to yourself. Napatawa naman yung mga kaibigan ni Storm pero napatahimik din nang sumama ang tingin ni Chris. Just think about it, Veronica. Dahil wala ka talagang mapapala dyan kay Storm. Ngumiti si Chris bago ito tumalikod at mabilis na umalis. Napakibit-balikat si Veronica at muling kumain na lamang na para bang walang nangyari. Pasimple namang napangiti si Storm habang nakatingin sa babaeng maganang kumakain. Mas lalong naramdaman ni Veronica ang kanyang kalayaan. Masarap pala sa pakiramdam niya na hindi limitado ang bawat galaw niya at nagagawa niya ang mga gusto niya. Ate Ven, totoo ba na nililigawan ka ng Chris? Usisa pa ni Sandy. Ate, huwag mo siyang sasagutin ayoko sa kanya. Hindi naman ako nagpapaligaw, tugon pa ni Veronica. Ayoko rin sa kanya. Pakiramdam ko kasi hindi siya mabuting tao. Hindi talaga. Sumimangot si Sandy bago muling tumuhog ng fishball. Masamang tao siya, parang tatay niya. Day off si Veronica ngayon. Sakto namang walang pasok si Sandy kaya nagbonding muna sila. Sa fishballan sila nagbonding dahil pareho silang mahilig kumain. First time sa panlasa ni Sandy ang mga street foods, pero gustong gusto niya. Pwede pala akong magtanong? Naalala ko kasi yung nagtatalo si Storm at si Sir Chris. Parang magkakilala sila. Tapos magkahawig pa sila ng kaunti. Magkamag-anak ba sila? Gustong-gustong tanungin ni Veronica si Storm pero natatakot siyang magalit ito kaya si Sandy na lamang yung kanyang tatanungin. Sasabihin ko sa'yo pero wag mo sasabihin kay kuya na sinabi ko ha. Tumango naman si Veronica. Magkapatid si Kuya Storm at si Chris. Bale ganito yung setup ng pamilya namin. Kapatid ni Kuya Storm si Chris sa tatay. Kapatid naman ako ni Kuya Storm sa nanay. Dating maid ng bahay nila Chris yung nanay namin ni Kuya Storm. Eto kasing si tatay nila ay malandi at nahulog kay nanay. Ginawa niya lahat para mauto si nanay. Bumigay naman si nanay kaya nagkaroon ng Storm. 5 years old si Chris nang magkaroon ng Storm. Nalaman ng asawa ng tatay ni Kuya. Ayon, si nanay pa yung nadiin. Dahil mayaman ang pamilya ng tatay ni Kuya, gusto silang ipaligpit. Iniligtas naman sila ngayon ni tatay, na driver naman sa mansyon. 15 years old si Kuya Storm noon, nang magkaroon naman ng magandang ako. Yun yung kwento ng buhay namin. Ibig sabihin, mayaman pala si Storm. Hindi siya, yung tatay niya. Napahinga ng malalim si Sandy. Alam mo ba, kinuha si Kuya ng tatay niya nung 18 siya. Pinag-aral siya, kaso hindi rin nakatapos dahil bumalik si Kuya sa amin. Masyado pala siyang pinapahirapan dun. Umuwi siyang puro pasa at sugat.
Kaya sinugod ni tatay yung mansyon ng mga Luis. Nagkaroon ng kumusyon at napatay si tatay. Hindi rin namin nakamit yung hustisya dahil nga mayaman yung mga Luis. Sa huli, namatay si nanay dahil sa sama ng loob. Kaya kami na lang ni kuya yung natira. Nakaramdam ng lungkot si Veronica dahil sa kanyang mga nalaman. Hindi niya akalain na mas mahirap pala at mas masakit ang pinagdaanan nila Storm. Another trivia, Gonzales talaga ang surname ni kuya pero pinalitan ng tatay niyang Mongoloid. Tapos hindi rin makapasok sa ibang trabaho si kuya dahil hinaharangan ng tatay niya. Ayun, no choice siya kundi bumagsak sa lugar ng mga Luis. Napailing si Sandy. Gusto ni kuya na makapagtapos ako, kaya talaga nagsusumikap ako para mailayo siya sa mga Luis. Pero nakakabilib din yung kuya mo, no? Mas lalo siyang gumwapo sa paningin ko. Nakangiting sabi ni Veronica. And I think I like him a bit. Support kita dyan ate ha. Kinikilig na sabi ni Sandy. Dahil dyan, let's bring merienda sa kuya kong mapagmahal. Tumango naman si Veronica at bumili ng merienda para kay Storm. Footlong na lang yung binili niya para mabusog si Storm. Binilhan niya rin ito ng juice. Nagtungo silang dalawa sa site kung saan gumagawa si Storm. At parehong nawala ang ngiti ng dalawa nang makitang nagsusuntukan si Chris at Storm. May katulong si Chris, kaya medyo dehado si Storm. Ano Storm? Susugod-sugod ka tapos talunan ka naman? Sinipa ni Chris ang lalaking nakahiga. Mabilis namang iniabot ni Veronica ang dala niya kay Sandy at sumugod doon. Malakas niyang tinulak si Chris at sinapak, na kinagulat ng lahat. Napadaing naman si Veronica dahil kumirot ang kamao niya. Ang tigas ng mukha mo! Mangyak-ngiyak na singhal ni Veronica kay Chris, bago tuluyang makatayo si Storm. Storm, ayos ka lang? Hala, puro pasa at sugat na yung mukha mo. Mababawasan na ng 10% yung kagwapuhan mo. Okay lang ako, sagot ni Storm. Bakit ka pala nandito? Diba ang sabi ko, doon lang kayo ni Sandy sa bahay? Dadalan kita ng merienda. Naiiyak na sagot ni Veronica. Naiiyak siya sa sakit ng kamao niya at dahil sa nakikita niyang pasa at sugat sa mukha ni Storm. Bakit ka ba nakipag-away? Ang sabi mo masama yung makipag-away ah. Sorry, nasabi lang ni Storm. Tumalim ang tingin ni Veronica bago balingan ng tingin si Chris. Ikaw naman, huwag kang makikipag-away kung hindi mo kaya yung sarili mo. Masyado kang unfair. You're such a stupid coward. Watch your word, Veronica. Huwag mong kalimutan na boss mo ako. Galit na sabi ni Chris. Ang salita mo yung ayusin mo, Chris. Isa pang marinig kong pinagkakalat mong sayo si Veronica. At binabastos mo siya, makikita mo kung paano ako magalit lalo. Malamig na sabi ni Storm. O bakit? Totoo namang mapapasakan si Veronica. Ngumisi si Chris. At saka bakit ba protective ka masyado? 'Di ba at nagalaw ko na rin yan? Sa isang iglap, hawak na ni Storm ang kwelyo ni Chris at pinagsasapak ito. Natakot naman si Veronica at baka makulong si Storm. Kaya agad niyang hinila ang lalaki. Halika nga dito, dudurugin ko yung bunganga mo. Galit na sabi ni Storm. Hindi ito nagpapaawat kahit na marami nang humahawak dito. Sa taranta ni Veronica, sinapon niya ang magkabilang pisngi ni Storm at hinalikan nito. Napatigil naman ang lalaki. Ganon din ang mga taong umaawat sa lalaki. Uuwi na tayo. Mahinahong sabi ni Veronica sa lalaki. Kumalma ka na, please. Tumango naman si Storm. Okay, uuwi na tayo. Butik, ganyan pala mang awat. Reklamo ni Ernesto. Dapat pala hinalikan na kita. Halik lang pala yung magpapakalma sa'yo. Naiiling naman na sabi ni Isagani. Manahimik kayo. Sita ni Storm sa mga kaibigan bago hawakan sa kamay si Veronica. Tara na, uwi na tayo. Nakangusong tumango naman si Veronica at hinayaang hilahin siya ng lalaki. Grabe, my Sterenica heart is happy! Kinikilig na sabi ni Sandy habang nakasunod sa dalawa. Bigla namang nag-sink in kay Veronica ang mga nangyari kaya napayuko na lang siya dahil sa hiya. Gusto na lang niya tuloy na magpalamon sa lupa. Dahil sa nangyaring kumusyon, nagkaroon ng demandahan. Pinademanda ni Chris si Storm at kasalukuyan silang nasa presinto ngayon. Nasa presinto din ang parents ni Chris kaya mas mayabang ang lalaki. Sisiguraduhin kong makukulong ka, galit na saad ng ina ni Chris. Ang kapal ng mukha mong sakta ng anak ko, bastardo ka. Storm, humingi ka na ng pasensya sa kuya mo para matapos na to. Sabi naman ng ama ni Chris. Sige na para makauwi na ang lahat. Kapag dumating na yung attorney dito, wala na akong magagawa laban sa'yo. Akmang sasagot si Veronica pero inawat agad siya ni Storm.
Hihingi lang ako ng tawad sa kanya kapag humingi siya ng tawad kay Veronica. Seryosong sabi ni Storm. Bakit ako yung magsusorry? Totoo naman yung sinasabi ko. Mayabang na sagot ni Chris. O kung gusto mo, ganito na lang. Iaatras ko yung kaso. Ibigay mo sa akin si Veronica. Bago pa masapak ni Storm ang lalaki, may lumipad na tsinela sa mukha nito. Binato ito ni Sandy at Veronica. Nagtawanan pa ang dalawa at nag-appear. Sisiguraduhin ko talagang makukulong ka, pati na rin ang dalawang babaeng yan! Galit na sabi ng ginang. Tumalim naman ang tingin ni Storm sa dalawang babae kaya napatigil ang mga to at napanguso na lamang. Hindi na rin alam ni Veronica ang kanyang gagawin. Ayaw niyang makulong at baka malaman ng lahat ang tunay niyang identity. Ang masama, malaman ito ng ama niya at bigla siyang kuhanin. Ilang sandali lamang ay bumukas ang pinto at niluwal ang isang lalaki. Abogado nila Chris. Napakurap-kurap naman si Veronica habang nakatingin sa lalaki. Kilalang kilala niya ito. Ito kasi ang isa sa mga prinsipe ng Greece na inakala ng lahat na patay na. Higit sa lahat, pinsan niya ito. Veronica? Gulat na sambit ng lalaki na makita siya. What are you doing here? How about you? We thought you're dead. Nagsalita ng lengguaheng Greek ang lalaki na sinagot naman ni Veronica. Nakatingin lamang ang mga taong kasama nila sa kanila habang nagpapalitan sila ng salita. Ilang sandali lamang ay nakangiting humarap si Veronica kay Storm. Let's go home. Okay na lahat. Nangunot naman ang noo ni Storm. Ate Veronica, anong pinag-usapan niyo? Usisa ni Sandy. Basta okay na lahat. Sagot ni Veronica. Uwi na tayo at kumain ng burger. Ayaw pang kumilos ng magkapatid kaya hinawakan na niya ang kamay ng mga to at hinila palabas. Dinig pa nila ang pagwawala nila Chris pero deadman na siya. Ano yun? Sino yung lalaki na yun? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Storm. Boyfriend mo? Tanong naman ni Sandy. At saka ano yung pinag-usapan niyo? Bakit alien words? Greek words yun. Natatawang sabi ni Veronica. Ang sabi niya siya na raw yung bahala sa kaso. Naiinis din daw siya sa pamilya Luis dahil ginigipit sila kaya gagantihan niya daw. No worries, okay na lahat. Hindi mo ako sinasagot sa tanong ko, Veronica. Seryosong sambit ni Storm. Sino ang lalaking yun? He's my cousin. Nakangiting sagot ni Veronica. Siya yung pinsan kong inakala ng lahat na patay na. Hindi ko ina-expect na nasa Pilipinas na siya at abogado. He's Alexander. Nawala naman ang pagiging seryoso ni Storm at tumango na lang. Okay, umuwi na kayo ni Sandy at papasok na ako. Kuya, magtatrabaho ka pa rin sa mga yun? Inis na tanong ni Sandy. Sandy, ilang taon na lang naman. Isa pa, hindi naman nila ako matatanggal eh. May kaunting pakialam din naman sa akin yung tatay ko. Kaya siguradong mananatili pa rin ako sa trabaho. Huwag kang mag-alala. Kapag nakagraduate ka na, maghahanap ako sa iba. Kuya Storm, hindi ko na kaya na palagi ka nilang minamaliit. Sandy, hindi ako pwedeng lumipat ngayon sa ibang construction site. Masyadong mababa yung sahod. Sandy, maniwala ka sa kuya mo. Nakangiting sabi ni Veronica. Promise ko din, kapag okay na ako at may lakas ng loob, tutulungan ko kayong dalawa. Promise ko na babawi ako sa inyo. Napanguso naman si Sandy at tumango na lang. Thank you, Kuya Storm. Kahit mabaho ka, mahal pa rin kita. Anong mabaho? Ikaw itong tamad maligo, Sandy. Tumawa na lamang si Sandy bago dumila at tumakbo. Hinarap naman ni Veronica ang lalaki. Ingat ka sa pagpasok mo sa work, ha? Nakangiting sabi ni Veronica sa lalaki. Tumango naman si Storm. Ano nga pala yung gusto mong ulam mamaya? Magluluto ako para sa'yo. Magpapatulong ako kay Sandy para masarap yung luto. Kahit ano. Kahit ano? Wala namang ulam na kahit ano. Si Sandy na lang yung tatanungin ko. Sige na, umalis ka na. Tumalikod naman si Storm at nagsimulang maglakad. Nakakatatlong hakbang pa lang ito pero humarap muli ito kay Veronica at lumapit. Bakit? Hindi sumagot si Storm. Sa halip, pinagtagpo lang ng lalaki ang labi nilang dalawa. Saglit lamang yun pero pakiramdam ni Veronica ay matagal ang dampi ng labi nila sa isa't isa. Mahirap magtrabaho kapag walang kiss sa asawa. Nakangiting sabi ni Storm. Sige na, umuwi na kayo ni Sandy. Ingat ka. Napakagat naman si Veronica sa pang-ibabang labi niya at dahan-dahang tumango. Ingat ka rin, Storm. Tumalikod si Veronica at lumapit kay Sandy na nakatanaw sa kanila at sobrang kilig na kilig. Nakita ko yun! Nag-kiss kayo! Kinikilig na sambit ni Sandy bago hampasin ang babae. Grabe! May kiss na kayo pero walang label! Huwag kang maingay! Saway ni Veronica sa dalaga. Baka marinig ka ni Storm, nandyan pa siya. Mas magandang marinig niya para kumilos na siya.
Sagot pa ni Sandy bago muling hampasin si Veronica. Iba talaga kayo ni Kuya, Ate Veronica. Magpapalpitate ata ako. Napanguso na lamang si Veronica bago mapasapo sa dibdib na sobrang lakas ng kabog at para bang matatanggal. Hindi na alam ni Veronica kung anong nangyayari sa kanya. Sa tuwing nakikita niya si Storm, lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. At parang matatanggal na yon, hindi pa niya nararanasang magmahal, pero pakiramdam niya ay pagmamahal ang nararamdaman niya para kay Storm. Sigurado ka bang ayaw mong magpasama? Malambing na tanong ni Storm sa babae. Baka mapano ka sa palengke. Kaya ko nang mag-isa. Nakangiting sagot ni Veronica. Isa pa, may sakit ka pa, kaya wag mong pilitin yung sarili mo. Promise, babalik agad ako. Okay, mag-iingat ka. Tugon ni Storm bago siya halikan sa pisngi. Basta, tawagan mo agad si Sandy kapag may nangyari ha. Ngumuso si Veronica. Bakit sa pisngi mo lang ako kinis? Mabaho ba yung hininga ko? Natawa naman si Storm bago hapitin ang bewang ng babae. Veronica, may sakit ako. Baka mahawa ka kapag sa lips kita hinalikan. Kahit na gustong gusto ko yung labi mo, ayoko naman na magkasakit ka din. Nag-aalala ka sa akin? Siyempre naman. Asawa kita kaya sobra akong nag-aalala sa'yo. Nakaramdam ng kilig si Veronica. Oo na, aalis na ako. Hinalikan siya muli ni Storm sa pisngi bago binitawan. Masayang lumabas ng bahay si Veronica kahit na nakasalubong niya si Iska. Hindi nasira ang kanyang mood. Walking distance lang ang palengke mula sa bahay nila Storm kaya hindi na nag-tricycle pa si Veronica. Magandang umaga, Barbie! Uy, ang ganda-ganda mo talaga. Manikang-manika ka talaga. Samot-saring bati agad ang bumungad kay Veronica. Kilalang-kilala na siya sa palengke at halos karamihan ay Barbie ang tawag sa kanya. Siya kasi ang living doll ng kanilang lugar. Lola Ason, pangsinigang po. Nakangiting sabi niya sa matandang madalas niyang bilhan. Hindi mo yata kasama si Storm? Tanong pa nito. May sakit ho. Napatango lamang ang ginang bago igayak ang mga kailangan niya. Nang makuha ni Veronica ang mga yon, nagbayad siya bago umalis doon. Bago dumiretso sa bahay, bumili na muna siya ng prutas para kay Storm. Bumili din siya ng burger na sobrang favorite niya. Veronica, may bisita pala kayo. Napahinto si Veronica sa paglalakad dahil sa sinambit ng ginang na kapitbahay nila. Bisita ho? Takang tanong ni Veronica. May lalaking pumunta sa bahay ni Storm. Maraming kasamang lalaki. Nakakatakot pa nga eh. Kinabahan naman si Veronica kaya nagmamadali siyang umuwi. Halos maibagsak ni Veronica ang mga pinamili niya nang makita kung sino ang mga taong nasa loob. Veronica, I'm glad that I found you. Nakangiting sabi ni Arnold. You miss me? Anong ginagawa mo dito? Dumako ang tingin ni Veronica kay Storm na dumudugo ang gilid ng labi. Storm! Nilapitan ni Veronica ang lalaki. Storm, anong ginawa nila sa'yo? Naiiyak niyang tanong. Veronica, you shouldn't touch other men. Hinawakan ni Arnold ang braso ni Veronica at hinila ito palayo sa lalaki. I'm your fiancé, Veronica. I'm the only man you should touch. Bitawan mo ko. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Madiing sambit ni Veronica. Babalik ka na sa Greece kasama namin. Nakangising sabi ni Arnold. Itutuloy ang koronasyon mo at magpapakasal tayong dalawa. Hindi ako sasama sa inyo. Hindi ako babalik sa Greece. Natigilan si Veronica nang tutukan ni Arnold ng baril sa ulo si Storm. You're gonna come with me, okay? Be a good girl, Veronica. Malambing na sabi ni Arnold. Dito ka lang, Veronica. Huwag kang sasama sa kanya. Tumulo ang luha ni Veronica. Mahal kita, Storm. Thank you sa pagtanggap niyo sa akin ni Sandy. Veronica, I'm willing to sacrifice my freedom for you, Storm. Ayokong mawala ka sa akin at ayokong mapahama kayo. Sorry kung itinago ko sa inyo ni Sandy ang totoo. Ngumiti si Veronica. Palagi mong tatandaan na mahal kita. Stop the drama. We should go now, sabi pa ni Arnold bago hilahin si Veronica. Bago sila tuluyang makalabas, tinulak ni Veronica si Arnold at mabilis na nilapitan si Storm. Niyakap niya ang lalaki at hinalikan sa labi. Kung may pagkakataon man, gusto kong ikaw yung maging asawa ko. Mahal na mahal kita, Storm. Mahal din kita, Veronica. Kaya dito ka lang. Handa akong ialay yung buhay ko para lang sa kalayaan mo. You sacrificed too much for me, Storm. Ako naman ngayon.
Muling hinalikan ni Veronica ang lalaki bago siya humiwalay dito. Ayaw pa siyang bitawan ni Storm pero siya na mismo ang nagtanggal sa kamay nito. Dahil nagtaka ang mga tauhan ni Arnold na sasaktan nila ito. Sa biyahe, tahimik lang na umiiyak si Veronica na nung balik sa kanya ang lahat kung paano sila nakita ni Storm at kung paano siya pasayahin ng lalaki. At kung hindi lang mapapahamak ang taong mahal niya, hindi siya sasama kay Arnold. "Stop crying, Veronica. You're irritating me." Inis na saad ni Arnold. "Wala kayong puso." "Yeah, I'm heartless. At mas lalo mong masasaksihan yung pagiging walang puso ko kapag mag-asawa na tayo." Nakangising sabi pa ni Arnold. Napakuyom na lang ng kamao si Veronica bago punasan ang kanyang luha. Sobrang nilamon na ng lungkot si Veronica. At wala na sa sistema. Hindi nga niya namalayang nakarating na sila sa Greece. Wala pang tulog si Veronica pero hindi niya maramdaman ang antok at pagod. "Your coronation will be next week," sabi ni Arnold habang nasa sasakyan sila. "Sa araw din ng koronasyon mo ang kasal natin. After that, we will make a baby." "Hinding-hindi ako magpapaanak sa kagaya mo makasarili." Madiing sambit ni Veronica. "At kanino mo gusto magpaanak? Doon sa hampas lupang taga-Pilipinas?" "Ikaw ang hampas lupa." Pinagmumura naman siya ni Arnold gamit ang salitang Greek. Bago siya binitawan, mukhang nagpipigilan din ang lalaking masaktan siya. Ilang sandali nga lang ay nakarating na sila sa palace. Bumaba si Veronica at dumiretso sa loob. Sumalubong agad sa kanya ang kanyang Auntie Grace. "Prinsesa Veronica," mahinang sambit ng ginang. "Sorry, nalaman nila kung nasaan ka dahil sa akin." "Wala ka pong kasalanan, Auntie. Ako dapat yung humingi ng tawad sa'yo." "Nasa library yung papa mo. Doon ka raw dumiretso kapag nakabalik ka." "Magpapahinga po ako. Ayoko siyang harapin." Hindi na naghintay pa ng sagot si Veronica at agad nang nagtungo sa kanyang kwarto. Bumagsak agad ang kanyang luha nang makahiga siya sa kanyang kama. Hindi pa man din nagtatagal ang pagkawalay niya kay Storm, nilamon na agad siya ng pangungulila. Wala naman ang nagawa si Veronica kundi ang umiyak at damayan ang kanyang lungkot. Ilang araw nang matamlay si Veronica. Bihira lang kumain at palagi lamang nakakulong sa kanyang silid. Nag-aalala na ang lahat sa kanya pero hindi niya ito pansin. Ang mas mahalaga kasi ngayon kay Veronica ay mabalikan sila Storm. Gustong-gusto na niyang makita ang lalaking mahal niya. "Veron." Saglit na nilingon ni Veronica ang kanyang ama. "Anak, don't be like this. Masyado na akong nag-aalala sa'yo." Papa, gusto kong bumalik sa Pilipinas." Bumuhos na agad ang luha ni Veronica nang pumasok sa kanyang isipan ang mukha ni Storm. "Papa, ayoko dito sa Greece. Hindi ako malaya dito. Sa Pilipinas, malaya ako. Nagagawa ko yung mga gusto ko at nakakain yung mga gusto ko. Papa, natuto na ako magluto at magtrabaho sa Pilipinas. Natuto ako magdesisyon para sa sarili ko. Bagay na hindi ko nagagawa dito sa palasyo. Sa Pilipinas, natuto po akong magmahal. Papa, si Storm ang gusto kong pakasalan." "Anak." "Papa, diba I'm a good daughter naman? I know I have responsibility to our country, but I don't want to be a crown princess. Papa, I want to live a normal life. I don't want to marry Arnold." Parang dinurog ang puso ng ama ni Veronica habang nakatingin ang kanyang amang tumatangis. "Can you pass it to my stepsister? Alam ko naman pong kaya niyang maging mabuting leader eh. Sorry for being selfish this time, Papa. Sorry. Nilapitan naman ng lalaki ang kanyang anak at niyakap ito. "Shh, you don't need to be sorry, Veron," sabi ng kanyang ama. "Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. Masyado kitang na-pressure. Hindi ko nabasa ang tunay mong nararamdaman. Masyado kong pinasa lahat sa'yo dahil ikaw yung panganay. Sorry, Veron. I failed as your father. Hindi ko natupad ang pangako ko kay mama mo." "No, Papa. You didn't fail as my father. Ginampanan mo lang yung pagiging king, Papa. Don't even think that you're a failure, Father, okay? I love you, Papa." Ngumiti ang ama ni Veronica bago punasan ang luha ng kanyang anak. "Papa, why are you making my sister cry?" Dumating ang stepsister ni Veronica. Nag-asawa muli ang ama ni Veronica para mas mataas ang alyansa ng pamilya nila. Mabait naman ang naging madrasta ni Veronica kahit istrikto ito. Ang stepsister naman niya ay kasundo niya,
Mas bata ito ng 8 taon sa kanya. I miss you, Karen. Nakangiting sabi ni Veronica sa kapatid. I miss you, ate. Sagot ni Karen. But why are you crying? Who made you cry? I'm okay, Karen. I just miss someone. Ate, can you please tell me more about the Philippines? I badly want to go there. Tumango naman si Veronica. At nagsimulang magkwento ng may saya sa kanyang mukha. Napatitig naman ng ama ni Veronica sa kanyang sariling anak. Bigla niyang nakita ang yumaong asawa dahil sa ekspresyon ng kanyang mukha. Ngayon niya lang din nakitang masayang-masaya ang kanyang anak. At dahil doon, nakapagdesisyon siyang palayain ng anak at hayaan itong sumaya sa piling ng lalaking mahal nito. Nakatayo sa isang gilid si Veronica habang nakatingin sa mga taong nakatayo sa harapan ng palas nila at nakatingin sa malaking litratong nasa veranda. Hindi alam ni Veronica kung masisiyahan ba siya o maiiyak sa nasasaksihan. Since Crown Princess Veronica is dead, we need to pass the crown to Princess Karen, sabi ng kanyang ama. And I know that Princess Veronica will be happy because Princess Karen will be the one who will replace her. Nagsalita pa ng Greek words ang kanyang ama na kinapalakpak naman ng mga tao. Princess, are you ready to go now? Napalingon si Veronica sa nagsalita. You will be late with your flight. Ngumiti si Veronica. Anton, I'm not princess anymore. You should call me Veronica. You're still our princess. Ngumiti si Veronica bago tumango. Isang sulyap muli ang binigay niya sa kanyang pamilya bago siya tuluyang sumama sa butler ng kanyang ama. Hindi expected ni Veronica na palalayain talaga siya ng kanyang ama at hahayaan siyang maging masaya. Pinalabas ng kanyang ama na patay na siya at wala na. Pinatay ng kanyang ama si Veronica Bacartsis at binuhay si Veronica Samuela. Inayos ng kanyang ama ang mga papeles niya. Ginawan siya ng bagong identity gamit ang apelido ng kanyang ina. Si Karen na rin ang papalit sa kanya bilang Crown Princess. Pinutol na rin ng kanyang ama ang ugnayan ng pamilya nila sa pamilya nila Arnold. Marami din kasing illegal na gawain ng pamilya ni Arnold kaya minabuti nilang lumayo na dito. Anton, please take care of my family. Nakangiting sabi ni Veronica nang makababa siya ng sasakyan. Please call me too if something happened. I will, Princess. Ngumiti si Veronica bago tuluyang pumasok sa airport, dala ang kanyang mga gamit. Excited na ulit siyang makauwi sa Pilipinas. Excited na siyang makita muli ang mga taong mahalaga sa kanya. Lalo na si Storm. Sa kabilang banda naman ay nakadukmo ang isang lalaking lasing na lasing sa lamesa. Halos inom lang ang inaatupag nito araw-araw pagkatapos magtrabaho. Madalang din itong kumain at palagi na lamang umiiyak kapag mag-isa. Sandy, kung may pera lang kaming pang-ambaga namin sa pamasahe ng kuya mo papuntang Greece, sabi ni Isagani. Awang-awa na kami sa kapatid mo. Kung wala ka yata, baka nagbigti na to. Ngayon na nga lang magmahal, ganito pa yung nangyari. Sabi naman ni Ernesto. Sino ba naman kasing mag-aakala na prinsesa pala sa Greece yung babaeng napusuan niya? Parang gusto ko nang lumuhod sa harapan ng tatay ni kuya para lang magkaroon siya ng pamasahe papuntang Greece, sabi pa ni Sandy. May passport naman si kuya. Pera na lang talaga yung kulang. Mahal na mahal ko si Veronica. Nagsisimula nang magwala si Storm. Hindi ko kaya nang wala siya. Bakit ba kasi ganito lang ako? Bakit ganito lang yung buhay ko? Kung hindi ba ganito, magagawa ko ba siyang puntahan at ipaglaban? Kuya, ang hirap maging mahirap. Kahit may gusto kong gawin o ipaglaban, hindi mo magagawa kasi mahirap ka lang. Kuya, niyakap ni Sandy ang kapatid niyang umiiyak na. Kuya, sigurado kong babalik si Ate Veronica. Mahal ka niya, kaya babalik yun. Paano kapag hindi na siya bumalik? Paano na ako? Parang batang iyak ni Storm. Kawawa naman ako. Baka mag-asawa na sila ni Arnold bago ko pa sumasundan. Ayoko ng ganon. Ayoko. Hindi natuloy yung kasal namin ni Arnold. Lahat ay napatingin sa nagsalita, maliban kay Storm. Wala na kaming ugnayan ni Arnold. Hindi na rin ako prinsesa ng Greece. Napakurap-kurap ang dalawang kaibigan at kapatid ni Storm habang nakatingin sa babaeng nasa harapan nila ngayon at maraming dala. Ate Veronica! Mabilis na tumayo ang dalagang si Sandy at nilapitan ang babae. Ate Veronica, totoo ka ba? Ikaw ba talaga yan? Ako talaga to. Bumalik ako kasi hindi ko kayo kayang iwan. Naiyak naman si Sandy at mahigpit na yumakap sa babae. Ang lalaking si Storm naman ay nanatiling nakayuko dahil akala niya
Guni-guni lamang niya ang naririnig niyang boses ni Veronica. Pards, nandito si Veronica! Inalog ni Isagani ang kaibigan. Pards, bilisan mo! Ayusin mo yung sarili mo! Tantanan niyo ako. Pinapaasa niyo na naman ako, sagot ni Storm. Ha? Hindi na kami nagbibiro, nandito nga si Veronica, sabi ni Ernesto. Hindi naniwala si Storm at nanatiling nakadukmo lang. Humiwalay naman sa yakap si Veronica bago naglakad papalapit sa lalaki. Tinabihan niya ito't niyakap. Ano ba? Bitawan mo ko! Walang ibang may karapatang yumakap sa akin, bukod kay Veronica. Napatigil si Storm dahil nang mag-angat siya ng tingin, mukha ng babaeng mahal niya ang bumungad sa kanya. Veronica? Halos pabulong na sambit ni Storm. Tumulo ang masasaganang luha ng babae habang nakatingin sa lalaking kanyang mahal na mahal. Kahit nagkaroon ng balbas at bigote ang lalaki, gwapong-gwapo pa rin siya dito. Mas lalo yatang lumakas ang dating nito para sa kanya. Sorry kung umalis ako. Sorry, Storm. Veronica, ikaw ba talaga yan? Ako to, Storm. Ako to, yung asawa mo. Mahigpit na yakap ang binigay ni Storm sa babae. Damang-dama ni Veronica ang pangungulila sa yakap ni Storm. Halata rin sa lalaki na ayaw na siya nitong pakawalan pa. Hindi na ako aalis, Storm. Dito lang ako sa tabi niyo ni Sandy. Wala nang kukulit sa atin, Storm. Wala nang maghihiwalay pa sa ating dalawa. Hindi na ako papayag na kuhanin kanila sa akin. Kahit mamatay pa ako, hindi kita ibibigay sa kanila. Akin ka lang, Veronica, akin ka lang. Hinalikan mo ko kaya panindigan mo ko. Tugon pa ni Storm. Kapag iniwan mo ko ulit, mas lalo akong kawawa. Huwag ka nang sasama sa kanila kasi aawayin ka lang nila. Dito walang aaway sa'yo. Mahal kita, Veronica. Mahal na mahal kita. Hindi na rin maiwasang maluha ng tatlong taong nakasaksi sa kanila. Damang-dama kasi sa boses ng lalaki na sobra nitong mahal si Veronica. At ngayon lang nila nakita na ganito ang lalaki. Mahal din kita, Storm. Sobrang mahal na mahal kita. Tugon ni Veronica sa lalaki. At pangako, hindi na ulit ako aalis. Kung aalis man, siguro, kasama na kita. Kasama ko na kayo. Tumango lamang si Storm at nanatiling nakayakap sa babae. Hinayaan na lang ni Veronica ang lalaki hanggang sa makatulog ito. Dahil mabigat ang lalaki, nagpatulong siya kila Isagani at Ernesto para ipasok sa kwarto ang lalaki. Ako na munang bahala sa kanya. Nakangiting sabi ni Veronica sa tatlo. Salamat sa tulong niyo at salamat din dahil hindi niyo siya pinabayaan. No problem, tugon ni Isagani. Marami pala akong pasalubong para sa inyo. Kalkalin niyo lang yung maleta. May mga padala din si Papa para sa inyo. Hindi ko alam kung anong laman kaya kayo na lang yung magbukas. May mga pangalan yung paper bag na para sa inyo kaya hindi na kayo malilito. Nakangiting sabi pa ni Veronica. Tumango naman ang mga ito bago sila iniwan. Binalingan naman ni Veronica ang lalaki at sinimulang punasan. Ang gwapo-gwapo mo talaga kahit kailan. Sobra kitang na-miss, Storm. Kung alam mo lang kung gaano kita na-miss. Pagkatapos niyang punasan ang lalaki, hinubad niya ang t-shirt nito para mas komportable. Napanguso si Veronica nang makita ang abs ng lalaki. Napabungis-ngis siya bago pisilin ng mga yun. Hinahalay mo ko, Veronica. Napatili si Veronica nang hilahin siya ng lalaki at yakapin. Bad ka, baby ko. Oo na po, hindi na. Tulog na lang tayong dalawa. Ungol lang ang sinagot ni Storm kaya napangiti na lamang si Veronica bago yakapin ng lalaki. Kinabukasan, napabalikwas ng bangon si Storm. Masakit ang kanyang ulo pero hindi niya yun alintana. Hinanap kaagad ng paningin niya si Veronica pero wala ito sa silid. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay para hanapin ito. Alam niya kasing hindi pa naginip ang nangyari kagabi. Si Veronica, tanong niya agad sa kapatid. Ha? Nasa Greece si ate, diba? Sagot ng dalaga. Kuya, naghahalusinate ka ba? Nandito sa kagabi. Sandy, nandito yung ate mo. Tabi pa nga kaming natulog eh. Kuya, hindi pa bumabalik si ate. Nababaliw ka lang kagabi dahil sa dami mo na inom. Bigla namang nanlumo si Storm dahil sa sinabi ng kapatid. Bumalik sa pagiging matamlay. Charot lang, nasa kusina si ate, naghahanda ng almusal. Mabilis na sabi ni Sandy. Gusto niya pa sanang pagtripan ng kapatid pero naiiyak na ito. Sinamaan ng tingin ni Storm ang kapatid bago nagmamadaling tumakbo papasok sa kusina. Doon ay nakita niyang isang magandang babaeng nagpapabaliw sa kanyang sistema. Good morning, Storm. Upo ka na, nagluto ako ng breakfast. At hangover soup para sa'yo. Imbis na maupo,
Nilapitan ni Storm ang babae at mahigpit na niyakap. Totoo ka nga. Halos pabulong na sambit ni Storm. Bumalik ka nga. Hindi ka pa naginip lang. Pinagtripan ka ba ni Sandy? Storm, hindi ako panaginip. Totoo ako. Kung totoo ka, ikis mo nga ako. Napatawa naman si Veronica at binigyan ng halik si Storm. Saglit lamang yon pero mas pinalalim pa ng lalaki ang halik. Tumugon naman si Veronica at kumapit sa batok ng lalaki. Totoo ka nga. Habol ang hiningang sambit ni Storm bago pagdikitin ang noo nila. Mahal kita, Veronica. At magpapakasal tayo. Gagastusin ko yung ipon ko para sa kasal nating dalawa. I'm willing to marry you, Storm. Mahal na mahal din kita. Ngumiti lamang si Storm at muling hinalikan ang babaeng kanyang mahal na mahal. In one night, Veronica didn't expect that her life will be changed. Dahil lang sa isang gabing yon, natagpuan niya ang lalaking totoong magmamahal sa kanya at aalagaan siya. Natagpuan niya ang lalaking may isang salita at hindi binali ang mga pangako sa kanya. Ate Veronica, ang ginaw pala dito sa Greece, sabi ni Sandy nang makalabas sila ng airport. Grabe, ganito pala yung salita sa Greece. Tumatanggap pa sila ng Bisaya words dito. Natatawang sabi naman ni Isagani. Veronica, thank you sa pag-include sa amin sa pagpunta dito At talagang pati asawa at anak namin ni Isagani, sinama mo rin, sabi pa ni Ernesto. Isagani, Ernesto, hindi na kayo iba sa akin no. Isa pa, ang dami niyong naitulong sa amin ni Storm. Pamilya na rin namin kayo. Nakangiting tugon ni Veronica. Lahat ng alis namin at achievements, palagi kayong kasama doon. Sumakay na sila sa kotseng sumundo sa kanila at agad na nagtungo sa palas. Hindi maiwasang mapangiti ni Veronica habang nakatingin sa dinadaanan nila. Halos 6 na taon na rin simula nang huli siyang tumapak sa Greece. Namiss niya ang lugar niya, lalo na ang kanyang pamilya. Mama, ang beautiful po dito. Nakangiting sabi ng batang kandong ni Storm. Mama, parang masarap makipag-date po dito. Anong date ka dyan? Ang bata-bata mo pa, date na agad yung iniisip mo. Manang-mana ka kay papa mo na mahilig sa babae. Tugon ni Veronica. Mahal, hindi ako mahilig sa babae. Ikaw nga lang yung mahal ko Biro lang naman. Natatawang sabi ni Veronica bago halikan ng asawa. Napasimangot naman si Sandy. Maghahanap talaga ako ng gwapong Greek dito at iinggitin ko rin kayo. Nakasimangot na sabi ng babae. Tinawanan lang siya ng mag-asawa kaya lalo itong napasimangot. Ilang oras pa nga ay narating na nila ang kanilang destinasyon. Huminto ang sasakyan sa garahe kaya bumaba na sila. Mahal, ang ganda ng palas niyo, sabi ni Storm. Para akong nananaginip lang. Sa tagal ko sa Pilipinas, namamangha na lang din ako sa nakikita ko. Grabe, namiss ko yung bahay namin. Tara na sa loob, siguradong naghihintay na sila papa sa atin. Pumasok sila sa loob at pumungad sa kanila ang maraming katiwala. Sa gitna ng mga ito, naghihintay ang kanyang pamilya. Papa! Mabilis na lumapit si Veronica at yumakap. Namiss kita, Papa. Namiss din kita, anak. Kumusta ka na? Eto po, buntis sa pangalawang anak. Hinaplos ni Veronica ang 4 na buwan niyang tiyan. Kayo po, kumusta kayo? Gwapo pa rin. Tugon ng kanyang ama. Natawa si Veronica bago balingan ang kanyang stepmother at kapatid. Mama, Queen Karen. Don't be formal, ate. Niyakap siya ng kapatid. I miss you, ate. Namiss din kita, Karen. Pagkatapos ng madamdaming tagpo, pinakilala ni Veronica ang kanyang mga kasama. Gulat na gulat pa ang kanyang mga magulang nang magmano sa kanila ang mga to. Storm, thank you for taking care of my daughter. Nakangiting sabi ng ama ni Veronica. Hindi ako nagsisisi na hinayaan ko siyang piliin ang kasiyahan niya. Thank you rin ho sa tulong niyo sa amin ni Veronica. Dahil po sa inyo, guminhawa po yung buhay namin at naging matagumpay. Tugon nito. Tinulungan kasi sila ng lalaki sa negosyo nila. Nagtayo ng kainan sila Storm na pumatok sa lahat. May iba't ibang branch na sila. Nagtayo rin sila ng clothing store, shoe store at mga makeup store. Pinalago nila ang tulong ng ama ni Veronica. We should go to dining and eat, nakangiting sabi ng stepmother ni Veronica. Nagtungo naman sila sa dining at doon pinagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Mama, sila po ba yung lolo't lola ko po? Pabulong na sabi ni Sebastian. Tapos tita ninang ko po yung magandang babae? Opo. Nahihiya po akong lumapit. Baka Englishin po ko, dudugo yung ilong ko. Saad ng bata. Anak, marunong silang magsalita ng Tagalog. Tsaka hinihintay lang nilang lumapit ka sa kanila. Mukhang mahiyain ang apo ko, sabi ng ama ni Veronica.
Halatang hindi nagmana sa ina. Napanguso naman si Veronica. Si Papa po yung mahiyain. Si Mama po, hindi po siya laging nahihiya. Nakikikain nga po siya sa birthday kahit hindi siya invited eh. Nagtawanan ng lahat kaya lalong humaba ang nguso ni Veronica. Sebastian, huwag mong ibulgar si mama mo. Bahala ka, magtatampo to sa'yo. Sabi pa ni Storm. Tumawa naman ang batang lalaki at nag-flying kiss na lamang kay Veronica. Pagkatapos nilang kumain, inihatid na ang mga kasama nila sa mga kwarto nito. Ang anak naman ni Veronica ay sumama agad sa kanyang kapatid. Naiwan naman silang mag-asawa sa sala kasama ang kanyang ama. Storm, thank you for loving my daughter. Salamat din dahil hindi mo siya pinabayaan at hinayaan mo siyang maging malaya. Sir, duty ko po yun bilang asawa niya. At pinapangako ko pong mas lalo ko po siyang mamahalin at yung mga magiging anak pa namin. Pangako ko pong hindi ko siya hayaang masaktan. Papa, sobrang hardworking po nitong asawa ko. Kahit busy po siya sa trabaho, palagi pa rin siyang may time sa amin. Masaya ako para sa'yo, Veronica. At sigurado akong masaya din yung mama mo para sa'yo. Thank you, Papa. I love you po. Tumayo ang ama ni Veronica at hinalikan siya sa pisngi bago ito magpaalam. Naiwan naman silang mag-asawa. Pahinga ka na, mahal ko. Ako na munang bahala sa anak natin. Thank you, mahal. I love you po. I love you din, mahal ko. Sobrang I love you. Napapikit at napangiti na lamang si Veronica nang halikan ni Storm ang kanyang noo. Sa huli nga, ay naging mas masaya pa sila ni Storm at Veronica. Tuluyan na nga ring pinutol ni Storm ang ugnayan niya sa pamilya Luis para mas maprotektahan pa ang kanyang pamilya. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Storm at Veronica. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Jen.